Lahat ng laban ay kakayanin kasama kita. Kasama kita. Walang bagyo na hindi tatahan, mararanasan ang kapayapaan. O lahat ay posible. Wala nang hihigit pa sa iyong ngalan, Jesus, sa'yo ang katagumpayan. O lahat ay posible, kaya't sa'yo ako'y mananalig. Ikaw ang Diyos ng langit at lupa, ikaw ang Diyos na makapangyarihan. Oh, lahat posible sa nananalig. Walang mahirap sa iyo. Lahat ng laban ay kakayanin kasama kita. Lahat posible sa nananalig. Walang mahirap sa iyo. Lahat ng laban ay kakayanin kasama kita. Kasama kita. Sa isang salita mo ay may magbabago. Kagalingan, kaligtasan ay matatamo. Dakila, dakila, dakila ang ngalan mo. Sa isang salita mo ay may magbabago. Kagalingan, kaligtasan ay matatamo. Dakila, dakila, dakila ang ngalan mo. Oh, oh. Sa isang salita mo ay may magbabago. Kagalingan, kaligtasan ay matatamo. Dakila, dakila, dakila ang ngalan mo. Oh, oh, lahat posible. Sa bawat patak ng luha, sa aking kahinaan, sa bawat luhod at panalangin, di mo ako iniwan. Jesus, ika'y nariyan. Itataas ang aking mga kamay sa Diyos na mahabagin, sa atin na tunay. O ang alay ko ay pusong basa, nagpapakumbaba sa iyong presensya.
maghari ka. Sa bawat tanong ng buhay, suliranin di maintindihan. Salita mo'y panghahawakan, na hindi mo ako iiwan. Jesus, ika'y nariyan. Itataas ang aking mga kamay sa Diyos na mahabagin, sa atin na tunay. O ang alay ko ay pusong basag, nagpapakumbaba sa iyong presensya. Itataas ang aking mga kamay sa Diyos na mahabagin, sa atin na tunay. O ang alay ko ay pusong basag, nagpapakumbaba sa iyong presensya. Suriin mo ang puso ko, suriin mo ang buhay ko. Ninanais ko ang iyong kalooban. Suriin mo ang puso ko, suriin mo ang buhay ko. Ninanais ko'y ikaw. Suriin mo ang puso ko, suriin mo ang buhay ko. Ninanais ko ang iyong kalooban. Suriin mo ang puso ko, suriin mo ang buhay ko. Ninanais ko'y ikaw. Itataas ang aking mga kamay sa Diyos na mahabagin, sa atin na tunay. O ang alay ko ay pusong basag, nagpapakumbaba sa iyong presensya. Itataas ang aking mga kamay sa Diyos na mahabagin, sa atin na tunay. O ang alay ko ay pusong basag, nagpapakumbaba sa iyong presensya. O ang alay ko ay pusong basag, nagpapakumbaba sa iyong presensya. Maghari ka.
of our great God. Come on! In Mark 10:18, it says there, no one is good but one, and that is God. Hallelujah! Come on, church! Let's celebrate! Woo! Lord, you're always good. You're always merciful, God. Woo! You are good and your mercy endureth forever. Lord, you are good and your mercy endureth forever. Sing, people. People from every nation and tongue, from generation to generation, we worship you. Hallelujah, hallelujah, we worship you for who you are. Say, we worship. We worship you. Hallelujah, hallelujah, we worship you for who you are. Everybody sing it out. One. You are good. Yes, He is always good. If you agree with me, come and let's worship the name of God. Woo! Lord, you are good and your mercy endureth forever. Lord, you are good and your mercy endureth forever. Say, every nation. People from every nation and tongue, from generation to generation, we worship you. Hallelujah, hallelujah, we worship you for who you are. One more time, we worship. We worship you. Hallelujah, Hallelujah, hallelujah. we worship you for who you are. Come on, sing it out. You are good. Yes, you are. Yes, you are. He's always good. So good, so good, yeah. Yes, you are, yes, you are, yes, you are. You are good all the time, all the time. You are good, you are good all the time, all the time. You are good. Come on. You are good all the time, all the time. You are Declare this. you are good all the time, all the time. You are good. Come on, church. Just clap your hands. Even you're sitting, if you're sitting down or standing, just clap your hands. That's one way of our worship to our King of Kings and Lord of Lords. Woo! Sing. Lord, you are good and your mercy endureth forever. He's always good. Lord, you are good and your mercy endureth forever. Sing, people. People from every nation and tongue, from generation to Everybody. we worship you. Hallelujah. Hallelujah, hallelujah. We worship you for who you are. Come on, let's sing one more time. Worship. We worship you. Hallelujah, hallelujah. We worship you for who you are. Who you are. For who you are. Sing who you are. For who you are. You're good. You are good. You are good, Lord Jesus. Thank you, Lord. Thank you. Woo! Who among you here believe that nothing is impossible to our God? Amen? Come on, let's worship Him. Let's worship Him.
your might. You've always been with us. Every battle you've already won, but we've already won. There is no weapon that has ever left a mark on you, and there is no army with the power to conquer truth. You've always been with us. Every battle you've already won, we've already won. Show me one thing he can't do. Show me a mountain he can't move. He's the God of a breakthrough, and anything is possible. Show me one thing that's too hard. Show me waters he can't part. He's the God of the breakthrough, and anything is possible. It's possible. There is a kingdom that's advancing at the speed of light, and in his kingdom, yeah, every dead thing is bound to rise. Oh, God of Redeemer, he's faithful to revive. Oh, he will revive. Show me, yeah. Show me one thing he can't do. Show me a mountain he can't move. He's the God of the breakthrough, and anything is possible. Do you believe it? Show me one thing that's too hard. Show me waters he can't part. He's the God of the breakthrough, and anything is possible. It's possible. Come on, church, let's sing this. Now all of my fear I will turn into praise. Shake off despair as I sing out your name. A victory dance, I will dance loud in faith. He will crush disappointment and break every chain. Come on. All of my fear I will turn into praise. Shake off despair as I sing out your name. A victory dance, I will dance loud in faith. He will crush disappointment and break every chain. Now all of my fear I will turn into praise. Shake off despair as I sing out your name. A victory dance, I will dance loud in faith. He will crush disappointment.
Sa buong pinagpalang umaga po sa bawat isa at welcome po sa ating pong Sunday Worship Cell Celebration. Bahay Pagsamba. Kamusta po kayo lahat mga kapatid? Welcome po sa gawain ng Panginoon. Kayo'y naririto sa ating official Facebook page. Napapanood po tayo sa ating live streaming via Facebook page po ng ating His Presence Church Cavite and Batangas. And also tayo po ay napapanood din live sa ating live premiere sa ating YouTube channel. Ito po sa ating official YouTube channel, His Presence Church Cavite and Batangas. Mga kapatid, sa oras mong ito, huwag kakalimutang i-like, i-follow at i-share ang ating live broadcast ngayon pong umaga. Okay? Diyan po sa baba sa tabi ng comment section sa may bandang kakaliwa, makikita po natin sa ibaba ano po yung ating i-click nyo lang po yung button dyan ano po, to share yung ating live broadcast. Bakit po? Para po mas marami po siyang maabot, mas marami po tayo mga mahal sa buhay ang mas lalo nating marating, maipahayag ang mabuting balita ng Panginoon. Magandang umaga po sa ating lahat. Again, welcome sa gawain ng Panginoon. Patuloy tayo nagpupuri sa Panginoon sa patuloy niyang pagbibigay sa atin ng karunungan, sa patuloy niyang pagbibigay sa atin ng lakas, patnubay, gabay, buhay na atin pong tinatanggap araw-araw. Kaya dapat tayo magpasalamat dahil ang araw na ito ay araw ng Panginoon, araw po na tayo pong lahat ay magkakasama-sama para sa ating gagawing pagsamba at ating pasasalamat sa ating Panginoon. Magandang umaga po sa lahat po ng mga nakatutok po sa ating live broadcast. Magandang umaga po. Kamusta po kayong lahat mga kapatid? Binabati po natin ang lahat ng ating mga VIPs, yung ating mga first timers. Maraming salamat po sa mga kapatid natin na patuloy na sumusuporta sa gawain. Maraming salamat po sa inyo mga kapatid. Again, welcome sa gawain ng Panginoon. Sa mga kakatunin pa lang, magandang umaga po. Welcome sa gawain ng Lord. Ngayon pong araw ng linggo sa mga kapatid natin from Cavite and also from Batangas and all over the world sa buong Pilipinas syempre na napapanood at naaabot po ng ating live broadcast. Magandang umaga po. Sa lahat po ng patuloy na sumusuporta sa ating sa misyon ng Panginoon, maraming salamat po sa patuloy niyong pagsuporta sa gawain ng Panginoon at sa pagiging tapat at patuloy na pagsunod at pagtitiwala sa ating Panginoon. Maraming salamat sa Panginoon. Okay, tuloy-tuloy po tayo mga kapatid. Tayo po'y dadako po sa ating pong pananalangin. Pero bago po yun, nais ko pong batiin ng happy birthday ang mga nagdiriwang po ng kanyang kaarawan sa linggong ito at sa susunod na linggo. Sa lahat po na magdiriwang ng kanilang mga wedding anniversaries, happy anniversary po sa inyo sa mga kapatid natin magdiriwang ng kanilang anniversaries. Purihin po ang Panginoon, sama-sama po tayong tumutok sa gawain ng Panginoon. Ipagpapatuloy po natin ang Book of Genesis. Tayo po ay nasa chapter 14 na po mga kapatid, kaya tutok lamang po tayo sa gawain ng Panginoon ngayong umaga. Let us all pray, ask the Holy Spirit to move, na talagang magbigay sa atin ng anointing, ng wisdom, ng knowledge and understanding sa oras pong ito. Siya po magturo sa atin at gumabay sa atin. Let us all pray. Ama naming Diyos, maraming salamat dahil sa umagang ito ay pinagkalooban mo muli kami ng buhay, ng kalakasan, ng biyaya, kagalingan, himala, Panginoon, pagpapala sa amin pong paggising sa umaga pa lang. Truly, Lord, we appreciate and we recognize, we acknowledge your presence, Lord God, sa aming mga buhay. Dahil kung wala po kayo, wala po kaming mararanasang ganitong lakas na nararanasan po namin sa araw-araw naming pamumuhay. We thank you, Lord, for 1 week of God's goodness and faithfulness, for all your provisions, for all your protection, for all the blessing na ipinagkakaloob mo sa amin, Panginoon. Maraming salamat. Salamat din, Lord, sa gitna ng mga maraming mga pagsubok na aming pinagdaraanan.
andun po kayo palagi, Panginoon, at di niyo po kami iniiwan, di niyo po kami binibitawan, pinababayaan. Maraming salamat po, Panginoon. Aming banal na spirito, sa umaga pong ito, kayo po ang sumama sa amin na patuloy naming mas lalong maunawaan, maintindihan ang mensahe mo, Panginoon, sa amin ngayon pong araw ng pananambahan. Patuloy po kayong mag-deal sa amin, aming banal na spirito, lalong-lalo na sa aming mga puso. Dahil madalas, Panginoon, ang puso namin ay punong-puno ng mga pag-aalala, punong-puno ng mga bagay na pangmakasarili, bagay na maaaring maling inisip, maling ginawa, maling sinabi. Lord, kami po'y nagpapasiyasat sa iyo, aming banal na spirito, sa lahat ng aming mga kamalian. Nakikita niyo po at batid niyo po ang pinakatamang motibo ng aming mga puso, aming banal na spirito. Madalas, Lord, we take advantage to your goodness, to your grace, and we're sorry, Lord God, sa ganitong klaseng pag-uugali. Minsan, Panginoon, kahit na kami po'y tinuturuan mo na, kahit na kami po'y sinasaway mo na, pinagsasabihan mo na, pero Lord, tuloy-tuloy pa rin kami sa aming mga pagkakamali, sa aming mga kasalanan, sa aming mga kagustuhan na makalaman. Lord, humingi kami ng tawad sa iyo. At humingi po kami ng paglilinis sa iyo, Panginoon, sa lahat ng aming mga kamalian. Alam mo, Panginoon, kung meron kaming nililihim, kung meron po kaming itinatago, alam niyo po aming banal na spirito hanggang sa pinakamalalim pa na pwede po naming isipin at gawin at isa puso. Kayo pong nakakaalam ng lahat ng ito. Kaya Lord, humihingi kami ng tawad sa iyo. Tulungan niyo po kami na iwaksi ang lahat ng kasalanan, talikuran ng lahat ng ito. Humingi ng tulong sa inyo upang kami po'y makapamuhay ng lumalakad sa iyong kalooban, lumalakad sa iyong nais, Panginoon, at sa katotohanan ng iyong mga salita. At di po namin magagawa ito kung hindi po namin hihingi ng tulong ninyo, aming banal na spirito. Maraming salamat, our dear Holy Spirit, for giving us this kind of wisdom, knowledge, and understanding. Thank you for your word. Thank you, Lord, for your guidance. Thank you, Lord, for your teaching, O God, of the revelation of your word. Maraming salamat po. Dahil sa iyo, aming banal na spirito, mas lalo naming nauunawaan ang mga bagay na dapat po naming intindihin, unawain ng mabuti sa amin po mga buhay bilang iyong mga anak. Kaya Lord, sa umaga pong ito, ihanda mo po ang aming mga puso. Kayo po maghanda sa amin. Bigyan mo kami, Lord, ng pusong sabik sa iyo, sabik sa presensya mo, sabik sa gagawin mo, sabik sa pagpapalat kapangyarihan na dulot ng iyong mga salita, Panginoon, sa aming mga buhay. Kaya Lord, as we come to you, help us to be molded, Lord, by your hand. And talagang magkaroon kami ng heart of teachable heart and humility and submission, Lord God, sa iyo lamang. After this message, Lord God, makita namin ang iyong itinuturo sa amin sa umaga pong ito. Dahil alam namin, Panginoon, ang paglapit namin sa iyo, ang pagpunta namin sa live broadcast na ito ay siyang magdudulot po sa amin na makita, maunawaan ang inyong inuutos sa amin, Panginoon, sa oras na ito. Maraming salamat po. Sa iyo po namin ibinabalik ang pinakamataas na papuri at pagsamba. Ikaw po magpastor sa amin, kayo po magturo sa amin, kayo po ang gumabay sa amin, kayo po ang manguna sa aming mga puso at mag-build ng foundation, Panginoon, ng iyong word sa aming mga puso sa umaga pong ito. Maraming salamat muli. Sa iyo ang lahat ng papuri sa pangalan ni Kristo Jesus at sa kapangyarihan ng Santong Espiritu. Yan pong aming samot dalangin. Amen. Amen at amen.
Praise God mga kapatid, kamusta po kayong lahat again? Sa lahat po ng mga bagong kakapasok lamang po sa ating live broadcast, ayan, magandang umaga po sa ating lahat. Sa mga nakatutok po sa atin, huwag kakalimutang i-share ang ating live broadcast sa ating pong mga Facebook walls, no po, sa ating mga Facebook mga timeline. Tama ba yun? Timeline, no? I-post natin mga kapatid, i-share natin sa ating mga groups, no po. Pwede rin po yun para po mas marami tayong maabot ng salita ng Panginoon. Okay, ipagpapatuloy po natin ang ating series patungkol sa Book of Genesis dito po sa ating Sunday Worship Cell Celebration. At isa po sa mga tinututukan po natin mga kapatid ay ang buhay ni Abraham. At atin pong itinutuloy ito. Bakit? Mas marami tayong matututunan. Marami tayong matututunan sa lingkod ng Diyos na si Abraham. At kung ano kanya mga pinagdaanan. Mahaba-haba pa po ang ating lesson. Kaya wag po kayong bibitiw. Sabihin mo sa iyong sarili, hindi ako bibitiw. Sabihin mo sa iyong katabi, hindi ako bibitiw. Marami akong matututunan. Marami tuturo ang Panginoon sa akin ngayong araw na ito. Okay. So tuloy-tuloy na tayo mga kapatid. Nais ko pong ibahagi sa inyo ang ilang pang mga series. Tayo po ay imagine ang buhay po ni Abraham ay 12 to 25 chapters, no? Chapter 12 to chapter 25. So nasa chapter 14 pa lang po tayo, no? Nasa pangalawang bahagi pa lang tayo ng chapter 14. Pero ang dami na nating natutunan patungkol sa conflict ni Lot pagdating sa kanya mga naging decision making. No po, nakita natin kung paano napahamak ang lingkod na ang taong si Lot dahil sa paglayo niya sa Panginoon, paglayo niya sa isang tao na patuloy na naging dahilan para maranasan niya yung mga bagay na hindi niya naranasan. No po, at nakita natin na talagang marami tayo mga foolish decisions katulad ni Lot, no, na nagagawa. Si Lot po ay isang paalala sa atin, lalo na sa mga decision po natin, mga nagagawa na mali, na inaalis po natin sa equation ng ating buhay ang Panginoon, no? At madalas sa tuwing tayo po yumayakap at sa tuwing tayo nakikipagkaibigan sa mundong ito, ay nagbubunga po ito ng kadalasan ng pagrerebelde sa Diyos. Pero salamat sa Panginoon, sa kabila ng ating mga pagkukulang, sa kabila ng ating mga pagsuway sa Panginoon, sa kabila ng paggawa natin ng mga mali-maling mga desisyon sa ating buhay, ay nararanasan pa rin natin ang laki ng awa, biyaya at habag ng ating Panginoon sa ating buhay, katulad na nangyari kay Lot. Ngayon pong umaga ay ating po ipagpapatuloy ay kalawang bahagi po ng ating pong series sa chapter 14 ng Genesis. No po? At ngayon po itututukan natin ang Warrior King. No po? Dito po ay pinicture na kung saan ang buhay ni Lot ay parang isang taong makasalanan at si Abram po ang naging dahilan para po siya ay maligtas doon sa matinding kapahamakan. It's a picture of Jesus Christ, no? Na nang tayo po ay iligtas ni Jesus sa pamagitan po ng kanyang pagbibigay ng kanyang buhay sa atin, no? Na hindi naman siya karapat-dapat na ipako sa krus, pero tayo ang napako siya ang napako para lang tayo po ay maligtas. At yun po ang isa sa ma-amaze ka sa nangyari po sa atin, no po, na ginawa ng ating Panginoong Hesukristo. At talagang ang tunay na warrior king natin ay walang iba kundi ang ating Panginoong Hesukristo. So sa puntong ito, tuturuan tayo ng banal na spirito ngayon na maintindihan kung gaano kaganda yung pattern na binibigay ng Lord sa atin sa mensahe ng salita ng Diyos, para mas lalo po nating maintindihan, mapaalalahanan po tayo ng kanyang mga salita. Sa pagkakabihag po ni Lot, kasama po ng mga taga Sodom at Gomora, no po,
kasama po ng mga hari nito at ilang mga tauhan nito. Ilan po sa kanila doon sa Valley of Siddim, hindi lahat nahulog. Meron pong ilan doon na nang sugurin po sila ni Haring Kedorlaomer at yung tatlo pang Canaanite kings. Sila po na mga Eastern Kings ay halos nahulog po dun sa lambak ng Siddim na puno ng mga hukay, no po, malalalim na hukay dahil doon po kinukuha yung mga aspalto, no po. At isa po doon ay nakatakas. Isang Hebreo po ang nakatakas at maaari pong bumalik kay Abram upang ibalita ang kalunos-lunos na pangyayari na dinanas ng kanyang pamangkin na si Lot. So kung titingnan natin, minsan iisipin natin, nagkataon lang ba kaya na meron talagang nakatakas para makarating ang balita kay Abram patungkol sa nangyari sa kanyang pamangkin na si Lot? O isa po itong malinaw na indikasyon ng divine providence o tinatawag na pagliligtas, pag-iingat, pagpoprotekta ng Diyos at pagkilos ng Diyos sa buhay ni Lot dahil sa kanyang lingkod na si Abram. So kung babalikan po natin yung Genesis 14, meron po tayo mga verses na babasahin from chapter 14 ng Genesis. Magsisimula tayo sa verse 13, tutuloy natin verse 13 to verse 16. No po? So, kung mapapansin natin, for the very first time, dito po yung lumabas yung salitang Hebreo. No, yung Hebreo na ito. Isang Hebrew, no? Na kung saan pinaniniwalaan na ito ang pinanggalingan, ito'y tumutukoy sa pinanggalingan ng lahi ni Abraham na si Eber, no? Na isang Hebreo, no? So, yan po yung matatagpuan nyo sa Genesis 11. So, makikita natin, si Abram ay nakatira malapit po sa malalaking puno ng Mamre na Amore, sa puno ni Mamre na Amoreo. So, si Mamre at ang mga kapatid ni Mamre na si Eshcol at si Aner, sila po yung mga halos kasama, no, ni Abram. So tingnan natin yung verse 13. May isang nakatakas at nagbalita kay Abram na Hebreo tungkol sa nangyari. Si Abram ay nakatira malapit sa malalaking puno ni Mamre na Amoreo. Si Mamre at ang mga kapatid niyang sina Eshcol, Aner at ang kakampi ni Abram. So ang tanong, mga kapatid, isa sa naiisip nating tanong, ano ang gagawin mo kung i-compare mo sa nangyaring ito? No, may nagbalita sa iyo, may isang nagbalita isang umaga, may pumasok po, may nagmamadaling lumapit sa iyo at ibinalita na ang sabi ang isa sa mga mahal mo sa buhay nasa panganib at nangangailangan ng tulong. So sa puntong ito, mga kapatid, wait lang po mga kapatid. Okay, sorry po medyo ano lang. So anong gagawin mo kung meron kang isang mahal sa buhay na balitaan mo na nasa panganib at nangangailangan ng matinding tulong? No po, anong gagawin mo? No, kung nabalitaan mo, nako, meron ako isang mahal sa buhay na nanganganib ang buhay. So ano po ang iyong magiging reaksyon ukol dito? So makikita mo siguro ang gagawin mo, pwede mong sabihin dahil may ginawa tapos na nabalitaan mo pa yung kamag-anak mong ito yung mga kamag-anak mong halos iniwanan ka sa ere, yung mga hindi ka man lang tinulungan, no? So siguro ang natural na pwedeng gawin ng isang tao kapag siya'y galit at masama ang loob, siguro buti nga sa iyo yan, no? Yan ang napala mo. Hindi ka kasi marunong magdesisyon ng tama. So, dapat lang sa kanya yon.
Ayan, yung mga ganyang mga normal na reaksyon. O maawa ka nga at ipagpe-pray mo nga siya pero you will make excuses na ang dami ko pang problema eh. Ang dami-dami ko pa, ako nga, ang dami kong problema dito sa bahay, intindihin ko pa siya. So, saka hindi naman siya deserving sa tulong na yan. Saka ano ba naman ang magagawa natin? Eh, matanda ka na. No? Tsaka napakadelikado. Baka mamaya madamay pa ako. Yan mga ganyan, no? Paano na ang pamilya mo? Eh, pag ang pamilya ko, pag ako'y nadamay, paano na yung pamilya ko pag namatay ako? Saka may pangako ang Diyos sa akin. Siguro ganun ang isipan, no? Pwede maging isipan ni Abraham. Baka meron namang iba na pwedeng tumulong, wag na lang ako. So alam niyo po mga kapatid, si Abraham, hindi po siya magiging father of many nations at hindi rin siya magiging man of faith, no? Hindi magiging matindi ang kanyang pananampalataya kung wala lang. So kapag sinabi niyang siya ay man of faith, ibig sabihin, kapag sinabi nating man of faith ang mamang ito, ang lingkod ng Diyos na ito, ibig sabihin naniniwala ka sa Diyos, no? Ang pagkakaroon ng pananampalataya is not a passive response sa mga kaguluhang nangyayari. No? Hindi yan passive response na kapag may magulong nangyayari sa paligid, saka ka lang, wala kang pakialam, bahala na ang Diyos dyan. Ganun ba? Kapag nagkakagulo na ang sitwasyon, alam mo nang nahihirapan, alam mo nang may ganitong problema, sasabihin mo, faith mo, bahala ang Diyos, doon ko makikialam dyan, bahala ang Panginoon dyan. Ang pananampalataya, hindi lang po siya paniniwala sa Diyos. No po? Ang pananampalataya ay kasama po dyan ang pagte-take ng risk. Ibig sabihin may ginagawa kang isang bagay na talagang kailangan mong gawin, kahit na ano pa mang mangyari, no? Kailangan kong gawin. Kasi yan ang dapat kong gawin. Dahil naniniwala ako sa Diyos, meron akong dapat gawin na aksyon. Meron akong dapat gawin na paraan. No? Hindi ako pwedeng sabihin na alam ko nang may nangyayari hindi tama, sasabihin ko pa rin by faith, maayos din yan ni Lord, wag na tayong makialam dyan. Pwede ba yon? So kapag sinabi nating nagmamahal tayo, ang pagmamahal, parang ang faith and love, no po. Ang love, kapag sinabi mong mahal, hindi lang yan sinasabi mo na mahal mo. Hindi lang yan basta nararamdaman mo. Pag sinabi mong nagmamahal ka sa isang tao, dapat ipinapakita mo rin, may kasama din niyang aksyon. No? Hindi ka po pwedeng sinasabi mo lang na mahal mo, pero wala kang ginagawang aksyon. Kasama po sa pagmamahal ang mga sakripisyo. Amen po ba? So meaning to say, faith is working through love. So if you believe in God, you love God, you must have an action. You will work through that kind of love. Katulad ni Pablo. So yan po yung makikita natin sa naging tugon ni Abraham. Ano ang pagiging tugon niya? Nag-grow ang kanyang faith, nag-grow ang kanyang love. Hindi katulad ng kawalan niya ng tiwala sa Diyos nung siya'y pumunta sa Egypt. No? Na nung siya'y pumunta sa Egypt, halos dumadanas sila na matinding taggutom. At sa kanyang ginawa, dahil meron lang siyang faith, meron siyang love, pwede niya sabihin, hindi wala akong gagawin. Hindi, may ginawa siya. No? Kaya lang, hindi po ito katulad ng kawalan niya ng tiwala sa Diyos nung nagpunta po siya sa Egypt during famine, severe famine, at ang ginawa niya pong desisyon doon, yung foolish decision niya, na halos ipamigay niya yung kanyang asawa, no? Failing to love Sarai as he ought to love her. No po? So yan din ang intensyon ng Diyos para sa bawat isa sa atin. Na tayo pong lahat ay mag-grow ng matatag, mag-grow stronger in faith. Tumatag ang ating mga pananampalataya. Mas lumago at tumatag ang ating mga pananampalataya sa pangako ng Diyos.
at lumalim ang ating pagmamahal sa Diyos sa pamagitan ng pagmamahal sa ibang tao. So paano po nakita sa response ni Abraham ang paglago ng kanyang pananampalataya at paglago ng kanyang pagmamahal sa Diyos sa pamagitan ng paano? Paano ang ginawa niya? So, verse 14. Nang marinig ni Abraham na binihag ang kamag-anak nila na si Lot, no? Ang pamangkin ni Lot, pamangkin na si Lot, kasama po ng kanyang pamilya, tinipon po niya agad yung kanyang 318 na tauhan. Yung 318 niyang tauhan na talagang maaasahan, talagang handa, no po, at hinabol nila ang 4 na hari hanggang sa Dan. So, ibig sabihin, itong mga tauhan na ito ay trained servant. Sila po yung mga pinakamahuhusay na mandirigma na maasahan talaga ni Abraham. Imagine, meron pong number, 318. So, yung 318 na ito ay pili na kung saan meron tong military training. No, yung mga tauhan niya hindi basta-basta. Alam niyo po, inihanda po marahil ito, matagal nang inihanda ni Abraham na kung sakaling talagang merong labanan, handa sila. Kasi advance mag-isip si Abraham eh. So may lupang pangako ang Diyos na ipinangako sa kanila ang Kanaan, no, the promised land. Kaya lang may nakatira doon eh, may mga Canaanites doon, may mga ibang tao na nandoon sa ereyang 'yon na nakatira. No po. So aware si Abraham na kapag siya'y nag-take ng possession of the land, alam niya na mayroong labanan at alam niyang mayroong hindi magiging madali para sa kanya na i-conquer ang isang lugar kahit na alam niyang may pangako ang Diyos sa kanila pero may labanan. Mayroong pakikipaglaban na pwedeng maranasan. So ang pananampalataya natin sa Diyos ay hindi lang passive na kung saan aangkin ka lang wala kang gagawin, no? So hindi po ito para bang ang nangyayari para bang binawawala mo ng bisa yung gagawin mo. Wala ka nang gagawin basta ako'y nananampalataya lang. No. So faith, no? Ang faith ay nangangailangan din ng matinding pagpaplano, no? Kasi faith without works is dead, 'di ba, mga kapatid? So sinasabi ng Panginoon sa atin, ang faith needs planning. Kailangan talaga ng pagpaplano. Ang pananampalataya, samahan mo din ng preparasyon. Ang pananampalataya, kasamahan mo rin yan ng isip, ng utak. Kung paano mo gagamitin ang mga resources na ito na naaayon sa sinaninanais at kalooban ng Banal na Espiritu. Imagine, ang ginawa po ni Abraham dito, binanggit kung ilan lahat ang kanyang maasahang tauhan. 318. No, so parang kung isipin natin mga kapatid, no? Makikita natin itong tropang dala ni Abraham na 318 versus doon sa 4 na hari na Canaanite kings na kung saan mga kapatid, hindi biro. Tinalo po nila hindi lang yung 5 mga Eastern kings, but also pati yung mga karatig na lugar na kung saan pwede pa nilang sakupin at kinuha nila. Ibig sabihin, yung kanilang numbered ay sobrang lakas. Yung kanilang puwersa, malakas. So, 318 versus 4 kings na kung saan very loaded sa kanilang mga gamit at kayang-kaya, marami silang resources. Sila po yung mga makapangyarihan. So kung titingnan natin, napakadihado ng 318, no? Anong laban ng lingkod na si Abraham? Hindi nila yan kakayanin sa lakas. Kasi sa totoo lang, kapag outnumbered ka, talagang dehado ka. Kasi 4 na hari, kasama po ng kanilang mga resources, outnumbered ka talaga. So, naisip na naman ni Abraham, advance mag-isip, kailangan wise ang strategy.
Hindi po pwedeng by faith susugod tayo doon. Mamamatay silang lahat doon. Kailangan ng matinding pagpaplano, matinding preparasyon. Dapat may wise move na dapat gawin na hinihingi niya sa Panginoon. So, kailangan may wise strategy. Kailangan yung gagawin nilang strategy may element of surprise. Na pagdating nila sa mga kalaban, akala nila ganun lang sila. Pero hindi nila alam, meron silang inihanda para sa kanila. So kinagabihan, makikita natin sa verse 15 and 16, makita natin. Kinagabihan, hinati ni Abram ang mga tauhan niya at nilusob nila ang mga kalaban at natalo nila ito. Ang ibang nakatakas ay hinabol pa nila hanggang sa Hoba sa hilaga ng Damascus. So kung titingnan po natin mga kapatid, iba talaga mag-isip si Abraham. So kung titingnan natin, very reliant siya sa Panginoon eh. No? Uulitin ko po, ang pananampalataya hindi yan ibinigay ng Diyos para maging passive lang. No? Walang masamang manampalataya at dapat naman talaga tayo yung manampalataya. Pero yung wala ka nang gagawin, hindi ka na magpaplano, hindi ka hingi sa Diyos ng tulong para planuhin, ihanda, at ano pa yung dulo? Hindi lang para planuhin, ihanda, at saka ano pa? May isang term ako nalimutan eh. Wala sa isip ko yung isa eh. Planning, preparation, and wise move. Ayan. Mahihirapan ka. Pero ibang klase itong lingkod ng Diyos na ito na si Abraham. So, nung una, kung titingnan natin, ibang larawan yung makikita mo kay Abraham noon eh, no? Noon at sa ngayon, dito sa binabasa natin. Medyo kasi parang nakilala natin si Abraham na parang very domesticated old man. Na parang ang picture natin sa kanya yung para bang maamong tupa na hindi nagagalit, para bang chill-chill lang, no? Walang ka ang tawag doon, walang katapang tao. Matapang pero wala ka makikichill lang, no? Na talagang wala lang, maamong tupa. Parang napakabait na kung paano niya pakitunguhan si Lot sa kanyang nakalipas sa chapter na pinag-aralan natin. Paano siya nakipag-deal kay Lot through their conflict, no? Pero dito, nung nabalitaan niya si Lot na ang naagrabyado, si Lot na ay nanganganib, alam niyo po, hindi siya basta-basta umupo lang. Hindi niya basta-basta wala lang siyang ginawa at hinayaan niya, Lord, bahala ka na dyan. Ayoko madamay dyan. Well, hindi naman talaga siya binigyan ng titulo ng pagiging hari, no? Hindi siya ginawang hari eh. Hindi naman siya haring Abraham eh. Hindi naman siya hari. Wala siyang titulo. Pero sa konteksto ng kwento, alam niyo po ba na 24 times binanggit ang salitang king or hari, no? Na Hebrew word ay melek. Na kung saan lumulutang ang karakter ni Abraham na para ba siyang true king of the land of the promised land. Again, lumulutang yung karakter ni Abraham, bagamat hindi siya naging hari, pero sa konteksto ng kwentong ito, mga kapatid, 24 na beses pong binanggit ang salitang king o hari o melek sa Hebreo. Lumutang ang karakter ni Abraham na para bang tinatawag siya na siya ang true king of the land promised by God. So higit pa sa leading king sa story na si King Kedorlaomer, no? Kasi siya yung leading siya yung pinaka-leader eh. At sa kasaysayan naman talaga ng Israel, doon manggagaling sa lahi ni Abraham ang mga dakilang hari na mababasa din natin sa mga susunod na mga pag-aaral natin sa Genesis 17, no? So hindi nila kailangan matakot sa mga hari, no? At di nila kailangan matakot sa mga kalabang bansa, ni hindi nila dapat ambisyonin, mga kapatid, na magkaroon sila ng hari,
na katulad ng ibang bansa. Bakit? Kasi sila walang hari eh. Pero tumatayong hari, tumatayong tagapanguna ay si Abraham. So ang kailangan nila ay ano? Hindi po ambisyon na maging hari katulad na ibang bansa, katulad ni King Kadaloomer. No? Ang kailangan nila ay yung God-given king, yung binigay ng Diyos na hari na magliligtas sa kanila. Na ultimately ay binigay niyang ipapadala para sa ating kaligtasan sa panahon ng New Testament times ay walang iba ang pagdating ng coming of the Messiah, which is the Savior. No? Siya ang hari, siya ang magliligtas. Our true King, the Son of the King. So galing ba kanino si Jesus na lahi? Galing sa lahi ni Abraham. Abraham, the son of King David, uh, no? The son of Abraham, no? Sorry Si Jesus galing sa lahi ni Abraham, si King David galing din sa lahi ni Abraham, yun ang ibig ko po sabihin. Sorry po hindi nagkamali lang ako. I mean Jesus galing sa line na ni Abraham. So si David galing din sa line of Abraham na kung saan tinagurian po silang parehas na warrior king. No po. Na siyang nakipaglaban si David, no? Sila po ni Abraham on our behalf para iligtas po sa pagkakabihag katulad ni Lot, sa pagkakabihag ng mga Israelita sa mga Philistines, no? So ito lahat ng ito, mga kapatid, laging merong pagkakabihag. At para po maligtas ang mga bihag nito ay kinakailangan ng tunay na magliligtas, tunay na hari, tunay na mandirigma, tunay na makikipaglaban para iligtas tayo sa pagkakabihag na dulot ng sarili nating kasalanan at sarili nating mga kahangalan. So nakita po natin mga kapatid from Genesis chapter 3:15 na which is pangako ng Panginoon, no? Makikita natin the Bible is the story of a warrior king coming, no? Ito po ay storya ang Genesis 3:15 at ang Biblia mismo ang kabuuan ng Bible na story ay makikita natin yung pagdating ng tagapagligtas, ang hari ng mga hari. Na kung saan ang hari ng mga hari sa Bible, na kung saan yung coming of the Messiah, yun po yung inaantay ng mga tao na siyang magliligtas sa kanila, na siyang magpapalaya sa kanila mula sa kamay ng dyablo, mula sa kamay ng mga nagkokontrol sa kadilimang ito, no? Para mag-establish ng paghahari sa buhay ng mga tao at patungo sa mga tao, ano po? So sabi po ng Bible, ipinapakita po sa atin. Tingnan natin sa verse 16. Mga kapatid, teka dito muna tayo sa 15. Kinagabihan, pagkatapos mag-strategize, nakita natin kung paano kumilos si Abraham. So si Jesus, hindi niya kailangan ng libo-libong sundalo eh. Actually, si Jesus kahit 300 lang, hindi niya kailangan eh. Because God can save by a few. And God did save us by one man. No? Nakipaglaban si Jesus kay Satanas sa kasalanan at sa kamatayan at nagtagumpay. Sa pamagitan ng buhay ni Jesus na kung saan perfectly righteous, no? Walang nagawang kasalanan. Sa kanyang kamatayan sa krus, sa kanyang muling pagkabuhay, tinalo at nilabanan at nilampaso ni Jesus ang kalaban nating si Satanas na nagpaparatang sa atin na kailangan nating maparusahan sa impyerno
dahil sa kasalanang ating nagawa at kailangan nating lahat mamatay, no? So yan ang ginagawa ng kaaway sa atin. So sa pamagitan ng kamatayan sa krus, nilupig niya ang mga pinuno at kapangyarihan ng sanlibutan, si Jesus yan. Ang mga ito ay parang mga bihag na kanyang ipinarada sa madla bilang katunayan ng kanyang pagtatagumpay. Tingnan natin. Ah, ito. Dito muna tayo. Yan. So, because si Jesus ang naging warrior king sa ating buhay, tinatawag din po tayo na ng Panginoong Diyos na makipaglaban sa mga spiritual forces. Marami pong gusto magpabagsak, lalo na ang kaaway sa atin. Grupo-grupo po yan ng mga pinuno ng kadiliman na gusto pong wasakin, ibagsak ang ating pananampalataya. Gustong tuksohin tayo na sumuway sa Diyos para mangibabaw yung mga excuses natin na ang pagmamahal ay comfort ay at convenience, no? Ang sabi ng Panginoon sa atin, dapat matuto tayo to say no to that temptation, no? And we say yes sa mga pangako ng Diyos sa atin. Tularan natin ang Diyos, tularan natin si Kristo na siyang nagbigay ng buhay para sa mga undeserving offenders and rebels like us. So makikita natin, ng gabing ito mga kapatid, tinalo ni na Abram kasama ng kanyang mga tauhan ang buong grupo ni King Kedorlaomer. Kahit malakas pa ang puwersa mo, dahil alam niyang kasama niya ang Panginoon, mananalo siya. Abraham is a picture of Jesus Christ na kung saan si Jesus Christ ang ating tanging sasanggalang sa gitna ng labanang ito. Si Jesus ang matibay nating tagapagligtas, ang ating hari, no? Na kung saan dahil kay Jesus naging malaya tayo, no? Naging malaya tayo na magbigay generously, na magsakripisyo sa ibang tao na nangangailangan, especially to our loved ones and to our brothers and sisters of faith. Nagpapasalamat tayo dahil may Jesus Christ na nagligtas sa atin. On verse 16, binawi nila ang lahat ng ari-arian na inagaw ng mga kalaban. So yung apat na hari kasama ng kanilang lahat ng mga ari-arian ay kasamang inagaw ng mga kalaban. Inagaw nila ang lahat ng ari-arian at inagaw sa mga kalaban. Binawi nila si Lot, binawi nila ang mga ari-arian ni Lot, pati mga babae at ang iba pang mga tao. So sa puntong ito mga kapatid, pinagtagumpay ng Diyos. Kahit na marami pa sila, basta meron tayong Panginoong Jesucristo, mananalo tayo. And salamat sa Diyos dahil meron tayong King Jesus sa ating mga buhay. We thank God dahil maaari nagpapasalamat si Lot kung paano siya naging blessed. Bakit? Kasi meron siyang Abraham. Tayo, nagpapasalamat tayo dahil meron tayong Kristo. Kristong nagligtas sa atin sa kabila ng mga dahilan na tayo po'y pwedeng maparusahan, pero salamat dahil may Kristong nagligtas sa atin. Thank you to our dear Jesus, the King of Kings and the Lord of Lords. He is on our side, mga kapatid. We need more than a king, not just an ordinary king, but we need more than a king. We need Jesus, the King of Kings and the Lord of Lords. No, we don't need just a king. We also need a priest. Kailangan din natin ng mag-aakay sa atin para tayo mas lalong makakilala sa Panginoon. At para magawa yon, we need the Holy Spirit power. Kaya ka nandito ngayon para makita mo ang halaga ng gagawin ng Panginoong Hesus para sa iyo. Kung anong kayang gawin ng Lord para sa iyo. Maaari siguro sa dulo nito, na-realize ni Lot, nagkamali ako. Nakita ko ang halaga ng aking pagsunod sa Panginoon.
Tandaan natin, Jesus is a working warrior king, no? Jesus is our warrior king and he is on our side. Tayo po yung mga kapatid, meron tayong kakampi. Meron tayong hari, si Jesus. Katulad ni Abraham, alam niya na ang Diyos ay sumasa kanya. Kahit anong gawin ng kalaban, magtatagumpay sila dahil meron silang Kristo sa kanilang mga puso. Sa oras na ito, nais ng Diyos maging malaya tayo. Nais ng Diyos na makita mo yung ginagawa ng kaaway sa iyo na ikaw ay tuksuhin para ikay sumuway sa kanyang utos, para mangibabaw ang mga prinsipyo nating baluktot, para tayo wag nang kumilos, na para tayo ilayo at ibagsak ang ating mga pananampalataya at paniniwala sa Panginoon. Always remember that Jesus is our warrior king. He is on your side, mga kapatid. Siya po'y naririyan sa ating tabi. Handa tayong tulungan, handa tayong gabayan sa oras ng ating mga pangangailangan. Naniniwala ako, kapatid, itong araw na ito ay plano ng Panginoon na makilala mo si Jesus sa iyong buhay. Maaaring nasa bingit ka na ng kalbaryo, maaaring nasa bingit ka na ng isang sitwasyon na alanganin dahil sa mali mong mga desisyon sa buhay. Maaaring inilaglag ka na ng kaaway sa kumunoy. Always remember, Jesus is our warrior king. He is on your side. Just ask Him. Mga kapatid, kailangan natin ng Panginoon. Siya ang susi. Siya ang tunay na magbibigay sa atin ng katagumpayan. Kaya let's ask the Holy Spirit to reveal to us the truth about Jesus. Who Jesus is. Kung anong klaseng warrior king. Kung papaano makikipaglaban ng Diyos alang-alang sa iyo. Handa niyang ibigay ang kanyang kaisa-isang anak. Salamat sa Ama dahil handa niyang ibigay ang kanyang kaisa-isang anak na si Kristo Jesus para sa ating tabi. Para tayo po'y maligtas dahil sa pagmamahal ng ating Ama sa langit. Handa niyang ibigay ang lahat alang-alang sa atin. Mga kapatid, we thank God we have King Jesus on our side. Always remember, we need more than a king. We also need a priest. We also need Jesus Christ into our lives. Next week, malalaman natin bakit kailangan natin ng priest. Ba't kailangan natin ng priest sa ating buhay. Okay? Maintindihan natin yan next time. Kaya huwag kang bibitiw sa ating ikatatlong part ng ating series patungkol sa Book of Genesis. Let me pray for you, mga kapatid, na lagi kang tumawag sa Panginoon. Siya maging sandigan ng buhay mo. Siya maging sandigan ng lahat sa oras sa buhay mo. Dahil alam mo, si Jesus lang ang makapagliligtas sa kalagayang nararanasan natin ngayon. And I believe na si Jesus lang talaga ang susi. Bakit? Naranasan ko, mga kapatid. Maaring ngayon, kung hindi ako niligtas ng Panginoong Jesucristo, maaring pariwara na rin yung buhay ko. Kung hindi ako niligtas ng Panginoon, siguro hindi ko nararanasan yung buhay na nararanasan ko ngayon. And I believe that is because of Jesus. Siya ang naging warrior king ko. Siya ang nagligtas at nakipaglaban upang ako'y manatili sa kanyang tabi. Ipinaglaban ako ng hari. At yung hari ko, hindi ako pinayagan na ilugmok ng kaaway, sirain ng kaaway, dahil may maganda siyang plano sa aking buhay. Ganon din po sa iyo, kapatid. May magandang plano ang Panginoon para sa iyo. At nais ng Diyos, maranasan mo yun.
Nais ng Diyos maipadama sa iyo ang kanyang wagas na pagmamahal na handa siyang iahon ka sa kawalan. Handa siyang ipaglaban ka. Handa siyang ipadama sa iyo ang tulong para ikay makabangon dahil yan ang nais ng Diyos. Maging dependent tayo sa Kanya. Tayo po'y manalangin. Nais kong anyayahan ka to pray, to ask God sa umagang ito kung ano yung iyong pinagdaraanan. Hallelujah, Jesus. Thank you, dear Holy Spirit. Hallelujah. Ama naming Diyos, kami po'y nagpapasalamat sa napakagandang mensahe mo, Panginoon, na ipinagkaloob sa amin sa araw na ito. Salamat dahil meron kaming warrior king. Walang iba kundi si Jesus. And like Lot, maaari nagpapasalamat siya, Panginoon, dahil meron siyang naging warrior. And that is Abraham. Sa aming buhay, thank you because we have a warrior king. We have Jesus. We have Jesus on our side. Thank you dahil hindi mo kami pinabayaang sirain, wasakin, patayin ng kaaway. Ilugmok sa kasalanan. Salamat dahil inililigtas mo kami. At di mo kami pinapayagan at hinahayaan ng kaaway na sirain ang magandang plano mo sa aming buhay. Maaaring kami ay nasa kawalan ngayon, Panginoon, dahil sa mga mali naming desisyon sa buhay. Maaaring kami ay nasa kapahamakan ngayon, nasa mga mabibigat na suliranin ng buhay. Salamat, Lord, dahil ipinadama mo sa amin ngayon pong umagang ito na naririyan ang aming warrior king na si Jesus. Ready na kami iligtas. One call away para kami mailigtas mo. Naniniwala ko, Panginoon, na lahat ng aming nararanasan, ikaw ang tanging solusyon. Ikaw magbibigay sa amin ng karunungan para makalaya sa ginagawang paglubog sa amin ng kaaway. Help us, Lord. Tulungan niyo po kami to say no to that temptation, to say yes to God's promise. Natularan namin si Kristo na siya nagbigay ng buhay para sa mga katulad naming undeserving offenders, mga rebels na katulad namin. Salamat dahil kay Jesus, malaya na kami. Malaya kami upang kami maging pagpapala din sa mga taong nakapaligid sa amin. Kaya Lord, ipapasalamat kami dahil ngayon pong umagang ito, inihanda mo kami sa aming mga puso, tinuruan mo kami na magtiwala sa iyo ng lubos, na makita namin ikaw lang ang susi sa lahat ng aming pinagdadaanan ito. Kung kami po'y nasa desperate move na, nasa desperadong sitwasyon na, we know and we believe ikaw talaga ang kailangan namin. Kaya tulungan mo kami na huwag kang bitawan, na sa iyo kami umasa, because Jesus is our true warrior king that always in our side. We thank you, Jesus. Thank you, dear Holy Spirit. Thank you, dear Father God, for this wonderful message of hope coming from Jesus. Maraming salamat po. Ito po ang aming samot dalangin sa tanging pangalan ni Kristo Jesus at sa kapangyarihan ng Santong Espiritu. Amen, amen, at amen. God bless you, mga kapatid. Purihin ang Panginoon, patuloy tayo magpasalamat sa Diyos sa napakagandang mensahe ng Diyos para sa atin ngayong araw na ito.
tayo po ay nagpapasalamat sa Lord sa lahat po ng mga VIPs natin na nakasama po natin sa ating live worship ngayong pong umagang ito. Huwag po ninyong kalimutan na i-like at i-follow ang ating official FB page para lagi po kayong updated sa ating mga bagong videos, sa ating mga live streaming. Ganon din, huwag kakalimutang bisitahin ang ating pong YouTube channel, ang His Presence Church Cavite and Batangas. Huwag kalimutang i-hit ang notification bell, mag-subscribe, at i-like na rin po ang ating mga live premieres. Ano po? Maraming salamat po at patuloy tayong maging maranasan ang pag-ibig ng Panginoon sa ating buhay. Maraming salamat po. Salamat sa inyong taus-pusong pagsuporta sa gawain ng Panginoon. At nais ko pong pasalamatan ng Diyos dahil nakasama kita ngayon at naniniwala po kung may tinuro ang Panginoon, ang banal na Espiritu sa buhay mo ngayon pong umagang ito. Nawa kapatid, dito maging huli nating pagkikita. Ito po'y maging simula pa lamang na maranasan natin, na mas lalo nating makilala at maranasan ang presensya ng ating Panginoon. Magandang umaga po. Maraming salamat po sa inyong pagtutok sa ating Sunday Worship Cell Celebration, Bahay Pagsamba. Makita-kita po tayo sa ating midweek service sa biyaya ni Lord po, every Wednesday, 7 p.m. At sa ating prayer works, every Friday, alas 7 din po ng gabi. Maraming salamat po. To God be all the glory. Maraming salamat po sa Panginoon. At sa Diyos ang lahat ng papuri. God bless you. Happy weekend. God bless. Ikaw ay mabuti,
sumasayaw sa tuwa